10 volleyball players na nasira ang imahe sa publiko dahil sa isang pagkakamaling hindi nagustuhan ng karamihan. At ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nasira ang kanilang iniingatang imahe? Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. May Luna ng NX-led Chameleons. Si May Luna ay ang dating former Lasallian player na kilala noon bilang isa sa mga swagger ng Lasal. At noong natalo sila ng UST noong UAAP Season 81 para sa pinaglalaban nilang twice to beat advantage, ay hindi naman ito agarang natanggap ni May Luna na hindi sila magkakaroon ng twice to beat advantage sa pagpasok nila sa semifinals. Kaya naman, nagparinig ito sa kanyang IG story na may lutuan talagang naganap sa pagitan ng kanilang laban kontra UST. Na dinaya sila at halata umanong pinaburan ang UST na manalo. Dahil ito sa naging controversial na maling tawag na pinipilit nilang outside ang naging palo ni Ea Laure. At dahil dito, matinding batikos ang natanggap ni May Luna at nadamay ang buong Lasallian players. Jonah Sabete ng Petrogas Angels. Si Jonah Sabete ang isa sa pinakamagaling na manlalaro ng Petrogas Angels at dahil lang sa kanyang nasabi patungkol sa Choco Mucho Flying Titans na hindi talaga makakaisa sa kanila ang Choco Mucho. Lalo na't lumipat si Coach Oliver Almadro noon sa Petrogas pagkatapos nitong iwanan ang Choco Mucho. Ayaw ni Jonah Sabete na mapahiya si Coach Oliver Almadro sa dati niyang team. At ang mas kinagalit pa ng maraming fans ay nang sinabi niyang wala sa coach ang problema, nasa players talaga yun. Na tila daw ay nagpaparinig si Jonah Sabete sa mga players ng Choco Mucho Flying Titans na ilang beses nang bigong makausad noon sa PVL. Ngunit sa ating pananaliksik, mabait na player naman itong si Jonah Sabete. At dahil lang talaga doon sa kanyang nasabi na sa tingin ng iba ay mayabang ito kung magsalita. At ito ang tunay na dahilan kung bakit tuluyan nang nasira ang kanyang iniingatang imahe sa publiko. Danny Ravena ng Akari Chargers. Si Danny Ravena ay ang anak ng isa sa pinakasikat na manlalaro na si Bong Ravena at ang kanyang ina nito ay si Muzi Ravena at siya ang bunso sa magkakapatid na Ravena. Kaya't hindi maitatanggi kung gaano nakasuccessful ang kanyang mga magulang pagdating sa larangan ng sports. Kaya gano'n na lang kadali na akusahan ng karamihan na si Danny Ravena ay isa daw umanong Nepo baby, na ang ibig sabihin nang dahil sa tagumpay ng kanyang mga magulang at kasikatan nito ay siyang dahilan kung bakit nakatungtong si Danny Ravena sa isang professional na liga katulad na lamang ng PVL. Dahil sa tingin ng mga fans ay mas marami pa ang mas deserving na maging libero kaysa sa kanya at mas lumala pa ang paninira sa kanya nang may nagpakalat na siya umano ang naging best libero sa kakatapos lang na reinforced conference. Dahil dito, maraming negatibo ang napariak sa mga bagay na wala namang katotohanan. Nakakalungkot lang na nasira ang kanyang imahe dahil lang sa mga maling akala ng ibang tao. Camille Cal ng Akari Chargers. Kilala si Camille Cal na may pinaka-bubbling personality sa team ng Akari. At hanggang ngayon ay girlfriend niya pa rin si Abby Maranyo. Ngunit marami ang nagtataka at nagulat kaugnay sa kanyang naging sagot patungkol sa isyong dayaan sa laban nila against PLDT. May isang troll kasi ang minention ang buong Akari players. At laking gulat nito na nagreply si Camille Cal sa kanyang IG story na may kasamang pamamakyo. Isang bagay na hindi niya inasahan mula sa isang professional volleyball player. Pagkatapos ay kinalat ito sa social media. Kaya't nasira ang imahe ni Camille Cal nang dahil lang dito. Gretchen Soltones ng Akari Chargers. Kilala si Gretchen Soltones bilang multi-champion sa NCAA. Dahil kung may phenom sa UAAP na si Alyssa Valdez, ay si Gretchen Soltones naman ang binansanggang the phenom ng NCAA. At bukod pa dito'y matapang at palaban din siya sa loob ng court.
kaya't nasubukan ang kanyang pagiging matapang. Nang mismong taong bayan na ang kanyang naging kalaban, hindi lubos maisip ni Gretchen Soltones na sa isang post lang pala, masisira ang kanyang imahe sa publiko. Ang isang post na ito ay binigyan ng mali siya ng mga PVL fans na pinatatamaan daw ni Gretchen Soltones ang PVL dahil may pinapaboran daw itong teams. At dito nayayabangan ang mga fans sa pagiging undefeated ng Team Akari nang dahil lang sa kanyang naging post na ito. Ngunit nauna nang sinabi ng PVL na kansilado ang laro dahil sa kawalan ng kuryente sa PhilSports Arena. Pinaliwanag naman ni Gretchen Soltones na ang kanyang pinost ay walang kinalaman sa mundo ng volleyball. Ngunit, huli na ang lahat. Samut-saring issue na ang nagsilabasan patungkol sa Akari. At dahil dito, mas lalong titindi ang kanyang ikakasira ng kanyang imahe. Dina Wong ng Chocomucho Flying Titans. Hindi maikakaila ang naging kasikatan ni Dina Wong sa larangan ng volleyball dito sa Pilipinas. Ngunit hindi natin aakalain na ang kanyang kasikatan pala ay siyang ikakasira ng kanyang imahe sa publiko nang dahil lang sa isang video na ito. Way back 2022, nang nagbakasyon ang Chocomucho sa Boracay pagkatapos nilang matalo sa PVL. Ngunit ang magandang bakasyon sana ay nauwi lang sa hindi magandang pangyayari. Kumalat nga ang videong ito sa social media. Makikita sa videong ito ang hindi pagpansin ng mga Chocomucho players, pati na si Dina Wong. Ani ng isang fan na kahit kumaway na lang daw sana ay hindi pa nito nagawa. Kaya't dahil sa pangyayaring ito, marami ang nadismaya sa ugaling pinapakita ni Dina Wong. Kaya't ngayon, pilit namang bumabawi si Dina Wong mula sa kanyang mga fans at umiingay pa rin naman ang kanyang pangalan sa larangan ng volleyball. Ngunit hindi na ito kagaya noon na sobra ang pagtangkilik sa kanya na dumating pa sa punto na mas mahal pa ng mga fans si Dina Wong kaysa sa mismong volleyball. May ugali lang talagang hindi attention seeker si Dina Wong kaya't nakakalungkot para sa kanya na ang pag-uugaling ito ang mismong ikakasira pa ng kanyang imahe sa publiko. At dagdag pa dito ang kanyang pagiging swagger na talaga namang binatikos sa social media. Marian Boitre ng Petrogas Angels. Isa na nga si Marian Boitre sa mga volleyball players na may napaka-iskandalosong ginawa live na live sa TV. Kahit noon pa man, napapansin na ng karamihan ang hindi magandang pananalita ni Marian Boitre laban sa kanyang former team na Cherry Tigo. Wala namang special na ginagawa yung Cherry. Wala namang special na ginagawa yung Cherry. Madali silang basahin and walang bongga na talaga na play. At kamakailan sa laban ng Creamline versus Petrogas ay hindi na napigilan ni Marian Boitre ang pagdi-dirty finger sa harap ng kamera. Nagawa nga niya ito dahil sa napaka-intense ng laban at sa kanyang ginawang ito, napahamak ang PVL. Kaya't napagdesisyonan ng karamihan na isuspend muna si Marian Boitre sa paglalaro sa PVL. Hindi mo lubos aakalain nang dahil sa kanyang irresponsableng kilos ay nasira ang kanyang iniingatang imahe sa publiko. Ezra Madrigal ng Akari Chargers. Si Ezra Madrigal ay binansagang the most bashed volleyball player sa PVL at tinuring din itong the most madaya queens of all time. Dahil sa simpleng hindi pag-amin na nag-net touch ito laban sa napaka-importanting laro versus PLDT, ay dito na pala masisira ang kanyang imahe sa publiko. Dahil kung umamin man ito, panalo ang kalaban. Ngunit nang dahil sa hindi niya pag-amin, malaking gulo ang nangyari sa PVL na hindi niya inaasahan na umabot sa punto na madadamay ang buong team ng Akari sa kanyang simpleng hindi pag-amin. Ivy Lacsina ng Akari Chargers. Si Ivy Lacsina, noong naging sila ni Dina Wong, ay hindi na nilulubayan ng samut-saring issue at batikos sa social media. At mas lalong lumala pa nang pinagtanggol niya ang kanyang ka-teammate na si Ezra Madrigal patungkol sa issue na hindi pag-amin nito sa kanyang net touch. Nag-repost lang naman ito sa kanyang TikTok ng laban ng Chocomucho versus PLDT kung saan ang hindi pag-amin ni Mika Reyes na may block touch sa palo ng Chocomucho. Sa ginawa nito ni Ivy Lacsina
Maraming fans ang na-disappoint na sinabing lumabas na ang tunay na kulay ni Ivy Lacsina sa publiko. Kaya tuluyan nang nasira ang kanyang magandang imahe sa karamihan. Sed Domingo ng Akari Chargers. Si Sed Domingo, noong nasa Creamline pa, ay magandang imahe at angking galing ang kanyang naipamalas at pinakita. Ngunit dahil sa kanyang naturlasang pag-iibigan ng kanyang ex at nooy best friend, ay naging apektado ito, pati na rin ang kanyang naging laro at galawan. At dahil hindi natanggap ni Sed Domingo ang paglihim at pagtaksil sa kanya ni Kyle Negrito at Tots Carlos, ay hindi na ito nakapagtimpi at nagsalita na sa mga hinanakit niya sa kanyang buhay pag-ibig. At may sinabi rin siya patungkol sa Creamline na tila ay hindi nagustuhan ng karamihang fans ng Creamline. At ito ang mga dahilan kung bakit nasira ang kanyang magandang imahe sa publiko. At dumagdag pa ang mga issue sa Akari na talaga namang hindi niya naging kasalanan. Kayo, sino sa mga volleyball players na ito ang hindi deserve na masira ang kanilang imahe sa publiko? Please comment down below.